Magdadalawang buwan na din ang relasyon nila ng binata. Sa loob ng mga panahong iyon, maraming bagay siyang natuklasan tungkol dito. Ayaw na ayaw nito sa gulay, pero kung hihiwain mo iyon ng sobrang liit, nakakain nito iyon. Napaka-arte rin nito sa lahat ng bagay. Gusto organized ang lahat. Bawat kaliit-liitang bagay ay napapansin pa. Masyado ring protective ang binata sa mga mahal nito sa buhay, pati sa mga bagay na pag-aari nito. Possessive din ito pagdating sa kanya na ikinaiirita niya. Halos lahat na lang ng lalaki na mapapalapit sa kanya ay ikinaiinit ng ulo. Minsan pati ang damit na suot niya ay pinagdidiskitahan nito, lalo na kapag nagsusuot siya ng maiksi at medyo expose ang kanyang balat. Kanina pa mainit ang ulo nito sa kanya, simula nang ipakita niya ang damit na isusuot niya sa grand opening ng hotel resort nito. Salubong ang kilay nito nang makita ang dress, lalo na at medyo reveal ang iyon. Isa iyong spaghetti strap dress na abot hanggang bukong-bukong niya, ngunit mahaba ang slit nito mula sa mid-thigh niya pababa. Medyo mababa rin ang neckline nito, kaya kita ang makinis niyang dibdib. You wouldn't wear that thing. Halos kita na ang buong kaluluwa mo dyan eh. Pagtitinginan ka ng mga lalaki doon. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Logan naman, damit lang ito. Tsaka sayang naman kung hindi ko isusuot. Bigay ito sa akin ng mami mo. Masyadong ang reveal ang damit na yan. Pumili ka na lang ng iba. Kung gusto mo, ibibili na lang kita ng bago. Panay pa rin talaga ang kontra nito. Malapit na talaga siyang sumabog dahil sa sobrang inis. Kunti na lang. Bumantong hininga siya ng malalim upang payapain ang sarili, bago nagsalita sa mahinahong boses, walang masama sa damit. Over ka lang kung makareact. Tsaka dati pa naman ako nagsusuot ng ganitong mga damit ah. So, bakit malaking isyo na ngayon to? Napatingin sa kanya ang binata. May takot siyang naaninag sa mga mata nito. Alam nitong galit na siya, kapag ganoon na ang kanyang tono. Agad itong tumayo mula sa swivel chair nito at lumapit sa kanya. He hugged her tightly. Iba na lang kasi ang isuot mo, mahinahon itong bulong sa kanya. She didn't hug him back like she used to. Sumusobra na ang lalaking ito sa pagdikta sa mga ginagawa niya. Hindi siya makahinga sa ginagawa nito. Kaagad niyang tinanggal ang mga kamay nito na nakayakap sa kanya. May bahid ng lungkot at takot sa mga mata nito, ngunit hindi siya padadala ngayon dito. Talagang masama ang loob niya dito. Wala na minsan sa lugar ang ginagawa nito. Umatras siya mula sa pagkakayakap nito. Camilla, tawag nito sa kanya nang humakbang pa siya papalayo dito. Tinitigan niya lang ito ng mataman. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig sa takot na may masabi siyang baka pagsisihan niya lang sa bandang huli. Akma na siyang lalabas ng opisina nito, nang yakapin siya nito mula sa likuran. His chin rested in her shoulder blade, sinasamyo nito ang kanyang leeg. Kung sa ibang pagkakataon nito ginawa iyon, malamang kanina pa siya bumigay dito. Subalit napuno na siya, kaya wala itong epekto sa kanya ngayon. Kaagad niyang tinanggal ang mga braso nitong nakapulupot sa kanyang baywang, at lumabas na ng opisina nito. Habol siya nito ng tawag ngunit hindi niya ito pinapansin. Nahila nito ang isa niyang kamay, kaya napaharap siya sa binata. Babe, sorry na please. Huwag ka nang magalit sa akin. Huwag mo akong kausapin ngayon Logan. Ikaw na magsuot ng gown, kasi hindi na ako pupunta sa opening party mo. Singhal ng dalaga, tsaka naglakad papalayo rito. Akmang susunod ang binata sa kanya, ngunit pinigilan niya ito. Huwag mo akong susundan. Galit ako ngayon kaya wag mo akong inisin palalo. Nagulat pa ang binata sa biglaang niyang paglingon dito. Animo tuod nga ito sa kinatatayuan nito, habang nakatanaw sa kanya. Frustration and guilt was all over his face. Hindi niya akalain na masasaktan niya ang dalaga ng ganoon. Hindi na niya ito sinundan, dahil kilala na niya ang ugali nito. Ayaw nito ng kinukulit kapag mainit ang ulo o kaya ay galit. Mamaya na lang niya ito susuyuan kapag lumamig na ang ulo nito. Masyado na rin siguro siyang mahigpit sa dalaga. Hindi naman siya ganun ka-possessive noon sa mga naging girlfriend niya, ngayon lang. Sobrang mahal niya lang ang dalaga na minsan ay lumalampas na siya, at nakakasakal na ang pagtrato niya rito. Aminado naman siya dun. Lalo tuloy siyang kinabahan sa gaganaping opening ng resort.
May inihanda siyang sorpresa, at ayaw niyang mabulilyaso iyon, dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng dalaga. Lulugo-lugo siyang bumalik sa kanyang opisina, at inabala ang sarili sa mga last-minute preparation ng opening. Sa makalawa na iyon, kaya abala ang lahat. Ilang beses din niyang tinawagan ang dalaga, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Tinext niya na lang ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang maisip ang dalaga. Ilang oras pa nga lang na hindi ito nakakasama, hindi na siya mapakali sa kanyang sarili, baka may iba na itong kasama. Baka hindi na talaga siya kausapin nito at ipagpalit na siya. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Bahagya niyang ipinilig ang ulo, at baka sakaling maalis ang mga negatibong bagay na naiisip niya. Isipin pa lang niya nang iiwan na siya ng dalaga, ay parang dinudurog ang kanyang puso sa sobrang sakit. Makakasuntok siguro siya ng tao kapag nangyari iyon. Hindi na niya namalayang gabi na pala, kung hindi lang pumasok si Benjamin, at niyaya na siyang umuwi. Nakakairita ang mga titig nito sa kanya. Kung hindi niya lang alam na lalaking lalaki ito, akalin mong bakla ito sa klase ng mga titig nito sa kanya. Tigang ka ngayong araw no? Tanong nito sa kanya. What? Ano bang sinasabi mo dyan? Nilaki pa niya ng iritasyon ang mga tingin niya dito. Nako Logan, kilala na kita simula pa ng mga bata tayo, kaya wala kang maililihim sa akin. Ano na naman ba ang pinag-awayan yung dalawa, ha? Pasalampak itong humiga sa couch. Halata din ang pagod sa mukha nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito, habang nakatingin sa kanya. Mukhang nag-aantay ito ng chismis mula sa kanya. Mauna ka nang umuwi, pupuntahan ko pa si Camila. Tatawagan ko na lang si Mang Felsen kapag magpapusundo na ako. Tsaka, wala kang mahihita sa akin, kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. You need a shoulder to cry on just in case makipaghiwalay sa'yo si Camila. Ngangisi-ngisi ito sa kanya. Binato niya ito ng ballpen dahil sa inis. Lumayas ka na dito, nakakainis ka. Akmang babatuhin niya ulit ito nang bigla itong kumaripas ng takbo palabas ng kanyang opisina. Tawagan mo na lang ako mamaya, sigurado naman ako na galit pa rin si Camila sa'yo. Arte mo kasi, baluga ka naman. Pahabol na hiyaw nito, bago nagtatakbong lumabas na. Kung hindi lang ito naging mabilis sa pagtakbo, baka tinamaan ito ng hawak niyang mug. King ina na iyon. Hindi ko alam kung bakit napasabit pa sa pamilya namin. Kapag ako hindi kinausap ng dalaga mamaya, baka may banten ko ang sisi sa'yo. Bulong niya habang naiinis. Animo bata siya sa kanyang inaasal, ngunit wala siyang pakialam ngayon. Ang mahalaga lang sa kanya, ay makausap ang dalaga at makahingi dito ng tawad. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina, para mapuntahan kaagad ang dalaga, ngunit kanina pa raw ito nakaalis sabi sa architectural department. Kaagad niyang pinasibad ang sasakyan papunta sa kwartong tinutuluyan ng dalaga. Dumiretso siya agad sa kwarto nito. Ilang katok muna ang ginawa niya, bago siya nito pinagbuksan ng pinto. Blanko ang ekspresyon nito, at hindi siya sanay na ganoon ang dalaga. Kapag nagpupunta siya doon, kaagad siyang niyayapos nito at naglalambing na ipagluto niya. Tumalikod ito sa kanya at lumakad papunta sa sala. Umupo ito roon, wala pa ring imak sa kanya. Kaagad naman niyang isinarado ang pinto at sumunod dito. Babe, huwag ka nang magalit sa akin please. Hindi ako sanay na hindi mo ako pinapansin eh. Sige na huwag ka nang magalit. Wala pa ring reaksyon ang dalaga. Niyakap niya na lang ito habang panay ang hingi ng sorry niya dito. The dress was beautiful and elegant. Alam kong babagay iyon sa'yo. Masyado lang kasing sexy yun, at alam ko na madaming lalaki ang mabibighani sa ganda mo. Nagselos lang ako at natakot na baka maaga kanila sa akin. Kaya sorry na please, nakayakap pa din ang binata sa baywang ng dalaga, habang nakasubsob ang mukha niya sa bandang tiyan nito. Yumuko ang dalaga at tiningnan siya. Girlfriend mo na ako Logan. Tsaka nakuha mo na ang lahat sa akin, sa tingin mo maghahanap pa ako ng iba. Hindi ako pakawalang babae Logan. Pasalamat ka pa nga kasi, ikaw ang naging una sa buhay ko. Hindi pa ba sapat na ibinigay ko ang sarili ko sa iyo ng buong buo? Niyakap niya na lang ang dalaga ng mahigpit, panay ang hingi niya ng tawad dito. Sorry na talaga.
Okay lang sa akin kung yun ang isusuot mo, basta palagi ka lang sa tabi ko ha. Para ka talagang bata. Huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo, kasi wala naman akong balak na ipagpalit ka sa iba, aalis lang ako unless you told me so, paliwanag ng dalaga. Nagangat ito ng ulo at tumingin sa kanya. Hindi mangyayari yun, kasi wala akong balak na pakawalan ka pa. Lalo pang nagsumiksik ang binata sa kanya, ngunit bigla itong napaupo ng tuwid nang marinig ang pag-aalburuto ng kanyang tiyan. Mataman siya nitong tinitigan. Since when did you eat? Napakagatlabi ang dalaga tsaka umiling. What do you mean? May bahid ng inis na tanong ni Logan. You haven't eaten the whole day. Umiling siya sabay yakap sa binata. Kaagad siya nitong hinela papunta sa kusina. Come, I'll cook for you. Ano bang meron dito sa ref mo? Tiningnan nito ang laman ng kanyang ref. Gusto ko ng tinola baby. Request niya sa binata. Marahas na lumingon ito sa kanya, at para bang hirap na hirap huminga. Laglag ang mga balikat nito, at akmang lalapit sa kanya. Base sa nakikita niya, mukhang na-turn on ang binata nang tawagin niya itong baby. Umiling-iling siya nang tangkain nitong lumapit. Gutom na ako baby. Madilim ang mukha nito habang nagluluto. Maya't maya na rin itong lumingon sa kanya. Nagbabadya ang mga titig nito sa kanya. Panay naman ang ngiti niya kapag lumilingon ito. Maya-maya lang ay natapos na ito sa pagluluto, at sabay na silang kumain. Ang binata na rin ang naglinis ng kanilang pinagkainan. Kinuha nito ang cellphone nito at may tinawagan. Hello Benjamin. Tell Mang Felsen to rest already. I'm not coming home tonight. Kaagad nitong pinatay ang tawag. Napatili na lang siya nang walang babalang binuhat siya ng binata, at dalhin sa loob ng shower room. Kanina pa hindi mapakali ang binata sa kanyang kinatatayuan. Naging successful naman ang opening ng kanyang hotel resort. Isa iyong poolside party na ang dalaga ang nagsuggest. Well, mukhang nagustuhan iyon ng mga tao. Various people was in there. They were successful in their chosen field. Inilibot niya ang kanyang paningin, upang hanapin ang dalaga. Nakita niyang kausap ito ng kanyang mommy at mga kapatid. Napakaganda nito habang suot ang gown na pinagtatalunan nila noong isang araw. Kita ang magandang binti ng dalaga dahil sa slit ng gown nito, starting from her mid-thigh down to her ankle. Nakasuot din ito ng 4-inch high-heeled suede sandal, at isang cloth bag by Louis Vuitton. Ayaw sana iyong suotan ng dalaga dahil ang mahal daw noon, ngunit nakiusap ang kanyang ina at hindi na ito nakatanggi. Hindi niya mapigil ang mapangiti nang maalala ang nangyari sa kanyang opisina kaninang tanghali. Naging mabilis ang pagkilos ng binata. Kaagad niyang kinabig ang dalaga, at mahigpit na niyakap. He kissed her mouth. His hand brushed along her chest sending waves of unexplainable feeling. Babe, I want you now, his voice hoarse. Tumangulang ang dalaga. Isa-isa niyang hinubad ang kanyang saplot, bago lumapit sa dalaga. Impit itong napatili ng pangkuha niya ito at ipinahiga sa ibabaw ng mesa. Napasinghap ito nang bigla na lang niyang hilahin pataas ang lelayan ng bestida nito. Nakaupo ito sa mesa. Nagtaas baba ang kanyang hininga, his eyes darkened at on the table and her back facing him. Rinig niya ang pagdaing ng dalaga. He fisted on her chest down to her stomach. Humigpit ang kapit nito sa dulo ng mesa, animo doon kumukuha ng lakas. Logan, please, her voice above whisper, pleading. Is this what you want babe? Yes, please baby, I want you now. Hibang nasambit ng dalaga. He gritted his teeth. Nagsimula siyang trebawin ang dalaga, driving her with fast and serious, he savoring the intense of their lovemaking. He keeps on doing her. Naramdaman niyang malapit nang marating ng dalaga ang katapusan, kaya binilisan din niya ang pagtatrabaho. Panay ang bulong at halinghing nito. Oh my gosh Logan! Hindi nito maintindihan kung saan ibabaling ang katawan dulot ng pagnanasa at init na lumukab sa kanila. Pagkatapos ng ilang trabaho, narating na din niya ang kaginhawaan. Nagulat pa ang binata nang marinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Napalunok siya, pilit pinakakalma ang sarili. It's time for his speech. Everybody applauded as he walked to the stage. Kailangan niyang huminga ng malalim, upang kontrolin at hamigin ang sarili.
Nang dahil sa pag-alala niya sa nangyari sa kanila ng dalaga kanina. Kailangan niyang pigilan ang sarili, at baka mahila niya ang dalaga at iwan ang sarili niyang party. Sobrang kaba ang nararamdaman niya, habang naglalakad papunta sa stage. Kahit kailan ay hindi niya ginawa ang magsalita sa harap ng madaming tao. Ayaw niyang nasa kanya ang sentro ng atensyon. He could close $1 million deal gaano man iyon kahirap, huwag lang ang ganito. Kung hindi lang dahil sa inihanda niyang sorpresa sa dalaga, nung kang magsalita siya ngayon. Ilang tikim pa muna ang ginawa niya bago nagsalita. Good evening everyone. I do hope that all of you are enjoying the night. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong pagdalo. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga taong nagtrabaho, at tumulong upang matapos at maging matagumpay ang proyektong ito. Makakaasa ang lahat, in behalf of Grant Holdings and Realty and all its employees that we would provide excellent and finest services that the company has to offer. And for those who had worked with me, you will be well compensated with an extra bonus. But for now, let's enjoy the night everyone. Again, thank you all for coming. Nagpalakpakan ang lahat. Agad na sinalubong ang binata ng mga kasama at colleagues nito. They'd congratulated him. He just nods and smiled to them. Wala siyang gustong gawin ngayon kundi makasama ang dalaga. Pakiramdam niya, hindi siya makahinga. Ilang tao pa ang kanyang kinausap. Bago siya tuluyang nakalapit sa dalaga. Kasama nito ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Speaking of her mom, mukhang may kaga na siya sa atensyon ng dalaga. Simula kasi nang malaman ng kanyang ina na girlfriend na niya ito, palagi na siyang kinukulit nito tungkol kay Camila. Gusto nitong isama sa bawat lakad ang dalaga. Palibasa, siya ang kauna-unahang anak nito na nagdala, at nagpakilala ng babae sa bahay nila. He knew that her mom wanted Camila to be his girlfriend. Dati pa, nang unang makita ito ng kanyang ina as an intern in his company. Lumapit siya sa table ng mga ito. He kissed her mom on the cheeks, bago niyakap isa-isa ang kanyang mga kapatid. As usual, wala na naman si Xylon. Nakatanggap na lang siya ng isang congratulatory text galing dito. Buti nga, nakaalala pa ang lalaking iyon. Congrats kuya. Ang yaman mo na talaga, Larson said as he patted his shoulder. Natouch naman siya sa effort ng mga ito, lalo na nang yakapin siya ng mahigpit ni Conrad. Ito kasi ang pinakamalapit niyang kapatid, lalo na at halos sabay silang lumaki, dahil mahigit 1 taon lang ang tanda niya dito. For Conrad, he was his kuya. The best friend and the protector. Sakitin kasi ito nung bata pa kaya palaging inaasar ng kapwa nila bata. Big brother, congratulations. I'm so proud of you. You're the best kuya ever, pabulong nitong sabi habang nakayakap pa rin sa kanya. Thank you brother. Nahanap mo na ba ang prinsesa? Pabulong na lang yung huli niyang sinabi, ngunit hindi pa rin iyon nakaligtas sa pandinig ng kanilang ina. Sinong prinsesa? Tanong ng kanilang ina. Mapanuri ang mga mata. Mom, kumain ka na lang, please. Sabay abot ni Conrad ng barbecue dito. Nagtatanong lang ako. Tsaka kahit hindi mo sabihin sa akin, malalaman at malalaman ko din yan, kaya ngayon pa lang magsabi ka na ng totoo. Litanya ng kanilang ina habang kumakain. I'll tell you when the right time comes mom, sagot ni Conrad. Siguraduhin mo lang na matinong babae iyan. Oh my god mom. Just it okay. Conrad's voice sounded annoyed but he hugged their mom. May kung anong ibinulong ito sa kanilang ina, bago ngumiti ang ginang ng matamis. He heard Camila giggle. Nakatingin ito sa kanyang ina habang kinukulit nito si Conrad. Lumapit siya sa dalaga. Agad itong tumayo at niyakap siya. He kissed her on the lips as he caresses her back. Get a room, lovebirds. Nagulat sila nang magsalita si Larson sa kanilang tabi. Nakita niyang namula ang mukha ng dalaga, kaya dinala niya ang mukha nito sa kanyang dibdib. Napangiti siya ng mabining hampas-hampasin ng dalaga ang kanyang tagiliran. Logan naman, nakakahiya tuloy, pabulong na wika ng dalaga, habang nakasubsob pa din sa kanyang dibdib. You don't have to. You are mine and I'm yours. He cupped her face and he then kissed her with so much love. I love you babe, bulong ni Logan sa bandang tainga niya.
He slightly bite her earlobes kaya napahigpit ang hawak niya sa binata, sanhi ng ginawa nito. It sends tingling sensation inside her. I love you too baby ko. Natawa siya nang mabulunan ang binata, kahit wala naman itong kinakain. Taranta naman siyang kumuha ng tubig at iniabot iyon sa binata, sapaw-sapaw nito ang dibdib habang nakatingin sa kanya. Tawang-tawa siya sa itsura nito. What? Tanong niya dito. Iba kasi ang titig nito sa kanya. Huwag mo naman akong gugulatin ng ganon. Ano bang ginawa ni Camila? Mom asked. Napailing si Conrad. Huwag mong bibiglayin yang kapatid namin Camila, baka makita mong mahimatay yan dahil sa sobrang saya. Napuno ng halakakan ang lamesa nila dahil sa sinabing iyon ni Conrad. Naalala niyo noong high school pa siya at sagutin siya ni Angeline. Nahihi siya sa sobrang saya at excitement. Kwento ng kanilang ina. Matagal na iyon. Pinagtritripan niyo talaga ako. Kunwa ay tampo ng binata. Nakitawa na rin siya ngunit nasa isip niya kung sino si Angeline. Wala siyang nabalitaan o naikwento man lang sa kanya, kung ano ang naging papel nito sa buhay ng binata. Maski ito ay wala man lang nababanggit sa kanya. Palalampasan na lang niya iyon, lalo na at ayaw niyang masira ang mood niya sa gabing iyon. Tsaka, siya na ang mahal at ang girlfriend nito ngayon. Pamilya na rin ang turing ng pamilya nito sa kanya, kaya wala na siyang mahihiling pa. Pagkatapos kumain ng lahat ay nagkaroon ng isang firework display. Namangha siya sa sobrang ganda nito. Tiyak niyang malaking pera ang ginugol ng binata para doon. Nakayakap ang binata sa kanyang likuran, his chin on her shoulders. Hindi na rin tinapos ni Larson ang party. Nagpaalam ito sa kanila, bago mag-umpisa ang firework display. May emergency daw ito sa ospital. Kaya kailangan nitong bumalik doon. Sa edad nitong 26, isa na itong prominenteng doktor. Isa itong neurosurgeon sa sarili nitong ospital. Kaagad naman din silang umalis pagkatapos ng firework display. Umuwi na rin ang mommy ng mga ito kasabay si Conrad. Kapwa sila tahimik ng binata habang paakyat sa penthouse nito. He's holding her hard firmly. Afraid to let her go. Bago pa man sila makapasok sa unit nito, ay piniringan siya ng binata. Ano to Logan? Natatawang tanong ng dalaga. I have surprise for you. Sana magustuhan mo. I love you so much babe. I love you too baby. Hinawakan siya sa kamay ng binata, at inalalayan papasok sa loob ng kwarto. Naramdaman niyang tumigil ang binata, kaya tumigil na rin siya sa paghakbang. Kinakabahan at excited siya sa sorpresa ng binata. Ready babe? Tanong nito sa kanya. Agad siyang tumungo. Dahan-daang tinatanggal ng binata ang pagkakapiring sa kanya. Napamulagat siya sa nakita. Oh my God! Bulalas niya ng may libot ang mga mata sa buong kwarto.